Panaka-naka ay napansin din niya ang kakaibang tingin sa kanya ni Rico. Akala niya ay nakalimutan na nito ang ginawa niyang pagsisilbi rito. Ngunit dahil sa titig nitong yun, alam niyang hindi nito yun nakalimutan. Napalunok si Ana sa hindi malamang dahilan. Ay tila ba biglang nag-init ang kanyang pakiramdam. Para bang biglang namula ang mukha niya, kaya tinapos na niya ang pagkain. As usual, wala nang ibang nangyari. Pumasok na kasi sa trabaho si Rico. At naiwan naman sila ni Sarah sa bahay. Nilibang na lamang nila ang kanilang mga sarili sa panunood ng palabas sa TV sa buong araw na iyon. Gusto sanang gumala ni Sarah, ngunit bawal pa nga itong lumabas. Lalo pa at masyadong mainit ang panahon. Pagsapit nga ng tanghali, nakaramdam ng antok si Ana. Kaya't hindi niya namalayan na tuluyan na pala siyang nakatulog. Hanggang sa natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang silid. Silid kung saan tanging liwanag lamang sa labas ng bintana ang nagsisilbing tanglaw. Nilibot ni Ana ang mga mata sa paligid hanggang sa nagawa niyang dumungaw sa bintana. Tahimik, napakatahimik ng paligid at gabi na nga sa labas. Maliwanag na maliwanag ang buwan sa labas. At iyon pala ang nagsisilbing liwanag sa loob ng silid na iyon. Hanggang sa narinig niya ngang bumukas ang pinto, kaya't napalingon siya sa gawinon at nakita niya si Rico. Kaagad na naglakbay ang mga mata ni Ana kay Rico. Napapalunok pa siya. Hanggang sa unti-unti na ngang lumapit sa kanyang gawi si Rico. Noon lamang niya nagawang pansinin ang gwapo nitong mukha. Para bang sa tinagal-tagal ng panahon, noon lamang siya nakaramdam ng kakaibang damdamin para rito. Maya-maya pa nga, nagawa na siya nitong hawakan sa kanyang magkabilang braso. At kaagad na dumaloy ang init sa buo niyang katawan. Sa puntong ang iyon, nakaramdam ng pagsikip sa paghinga si Ana at hinihintay ang susunod pang gagawin ni Rico. Nagkatitigan sila at noon lamang niyang napansin ang magandang pares na mga mata nito na animoy nangungusap. Para bang lihim na nagkakaintindihan ang kanilang mga mata. Hanggang sa unti-unti ay palapit na ng palapit ang mga labi nila sa isa't isa. Waling napalunok si Ana, ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng bawat ginagawa ni Rico. Ramdam na ramdam niya ang bawat init hanggang sa tuluyang naglapat ang kanilang mga labi at masumiklab pa ang init na nararamdaman ni Ana. Dahilan kung bakit napakapit na siya kay Rico. Kaagad na nga siyang tumugon sa bawat halik nito. Nagmistula silang parang bagong kasal. At hindi magawang pakawalan ang kanilang mga sarili. Halos hindi nga niya malaman ang kanyang susunod na gagawin at nais na lamang niya magpaubaya sa mga susunod pang mangyayari. Ang maliwanag na buwan na nagmula sa loob ng bintana ay mas nakadagdag pa sa kagandahan ng kaganapan noong araw na yun. Pakiramdam niya ay nasa labas na siya ng mundo at malayo sila sa lahat. Hanggang sa isang tapik ang nagpagising sa kanya. Dahilan kung bakit siya nagising sa realidad. Panaginip? Isa lamang palang panaginip ang lahat. At ginising pa nga siya ni Sarah. Isa lamang ang naramdaman ni Ana. Labis na pagkadismaya, ngunit wala siyang magagawa. Ramdam niya na handa na nga siya sa ganoong bagay. Ngunit, panira talaga si Sarah. Napilitan na lamang siyang bumangon at napagtantong 4:00 na pala ng hapon. Nakaramdam siya ng gutom, kaya naman kaagad niyang kinain ang merienda na ginawa ni Sarah. Nakakabagot din pala ang pumirme sa bahay at palagi rin siyang walang ginagawa.
Nasa tamang edad na siya, kaya pwede na sana siyang magka-boyfriend. Ngunit sadyang hindi siya ligawin. Hindi naman sa hindi siya maganda, pero talagang hindi siya lapitin ng mga lalaki. Siguro dahil sa puro libro lamang ang kaharap niya at hindi niya na magawang magpaganda. Kaya nga rin siya iniwan ng kanyang unang naging kasintahan dahil sa panay pag-aaral ng kanyang inaatupag. Pasado 7:00 na ng gabi nang makauwi si Rico galing sa trabaho. Sakto at kakain na sila ng hapunan at may dala-dala rin itong pagkain na in-order pa nito sa paborito nilang fast food restaurant. Laking tuwa nga ni Ana at hindi talaga nakalimutan ni Rico ang kanyang paboritong minatamis. Nagsimula na nga silang kumain ng hapunan at panay naman ang kwento ni Rico kay Sarah ukol sa mga nangyari sa buong araw nito sa trabaho. Hanggang sa nabanggit nga ni Rico na balak nitong mag-leave ng 2 linggo sa pinagtatrabahuhan nang sa ganoon daw ay maalagaan nitong mabuti ang kanyang asawa. Nakaramdam naman ng galak si Ana at nagplano rin ang kinilala niyang mga magulang na mag-unwind sa dagat. Kaagad namang pumayag si Sarah at makakabuti rin daw iyon sa kanya at kailangan niya rin iyon lalo pa at bakasyon na nga at wala ng pasok. Hanggang sa natapos na nga sila sa pagkain at nagpresenta na siya na lamang ang maghuhugas ng kanilang pinagkainan. Yun naman talaga ang palagi niyang ginagawa sa bahay. Kailangan na rin magpahinga ng maaga ni Sarah. Kaya't tumayo na nga ito at pumanik na sa itaas. Naiwan nga siya sa kusina. Sinimulan na lamang niya maghugas ng plato at maglikpit na rin ang kalat sa kusina. Hanggang sa naalala nga niya ang panaginip niya kaninang tanghali. Napahinto nga siya sa ginagawa at napaisip. Naisip niya si Rico. Kanina habang kumakain sila, iba na ang pakikitungo nito sa kanya. Para bang lahat ng sinasabi nito may halo ng lambing, maging ang bawat tingin nito sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, napangiti si Ana. Hanggang ng mga oras nga na yun kasi ay ramdam niya na parang totoo ang nangyari sa kanyang panaginip. Nagmistula na siyang timang habang nakatingin mag-isa sa harapan ng lababo. Hanggang sa marinig niya ang boses ni Rico na muntik pa nga niyang ikatalon sa gulat. Napalingon nga siya at nakita ito sa kanyang likuran. "Hindi ka pa ba tapos dyan?" Malambing at mahina nitong tanong sa kanya. Mayroon siyang kakaibang tono na naulinigan sa huling tanong na iyon. Malapit na po." "Bakit?" Nagawa niyang sumagot. Kahit pa nakakaramdam siya ng kaba at init. "Naalala mo pa ba yung ginawa mo kagabi?" Bahagya siyang nagulat sa naging tanong nito. Mali po ba yun? Hindi po ba at nakiusap?" Naputo lang anumang sasabihin niya nang pigilan siya nito. "Shh! Hindi mali yun. Ang totoo, nagustuhan ko nga eh. At hindi ko yun nakalimutan hanggang sa trabaho ko kanina." Pagkasabi nga noon ay lumapit pa ito sa kanya at bigla na lamang nagwagi ang dapat. "Ana, pwede mo bang gawin ulit yun? Kasi wala na akong ibang mahinga ng tulong." Hindi na nga natapos ni Rico ang sasabihin nang lumingon siya at dagling inabot ang kanyang mga labi. Ganoon na lamang ang kanyang gulat. Ngunit kaagad din itong nakabawi sa pagkagulat nang tumugon siya rito. Alam nilang pareho na hindi na muling lalabas pa sa silid si Sarah, kaya pareho silang nakampante. Ramdam ni Ana ang labis na galak ng mga oras na yun. Ganoon na ganoon ang kanyang nararamdaman sa kanyang panaginip. Napakapit na lamang siya ng gusto kay Rico. Maging ito ay tila nawala na rin yata sa kanyang sarili na mga oras na yun at nagpadala na lamang sa agos ng oras na yun. Nang marinig nila ang pagkabasag ng baso sa sahig at aksidente pala niya yung nasagi. Kumala sila sa isa't isa at baka lumabas si Sarah. Hindi nga siya nagkamali at ilang saglit lamang ay bumaba si Sarah nang nakapantulog at nag-aalala ito sa narinig. Umakting na nga lang sila ng normal at sinabing nabitiwan nga niya ang basong nabasag. Pinaalalahan na lamang siya ni Sarah na mag-ingat sa pagpulot ng bubog na nabasag na baso habang si Rico'y nagkunwaring nagtitimpla ng kape.
Hanggang sa muling nagpaalam nga si Sarah at magpapahinga na nga ito. Naiwan silang muli ni Rico, kaya't saglit silang nakiramdam sa isa't isa. Natapos na nga ni Ana ang pagliligpit ng nabasag na baso. Maging nga ang paghuhugas ng plato ay minadali na niya. Hanggang sa sinenyasan siya ni Rico na sumunod muna rito na kanya namang ginawa. Tumungo sila sa likod bahay kung saan kubli at tanging ilaw lamang na nanggagaling sa kusina ang nakatanglaw. Kaagad ay hindi na sila nag-aksepa ng oras. Hindi naman dapat iyon ang hinihingi ni Rico, ngunit balak niyang ibigay rito ang mas higit pa. Wala na nga silang pakialam sa kanilang paligid, bagkus ay nakatuon lamang ang kanilang buong atensyon sa ginagawa nila. Alam naman kasi nilang pareho na nagpapahinga na si Sarah sa loob ng bahay. Kahit siguro maglikha pa siya ng kaunting ingay, malabo namang maririnig pa iyon sa loob ng bahay. Kung kanina ay isa lamang panaginip na naudlot ang eksenang iyon, ngayon naman, totoo na iyong nangyayari. Sa tarang buhay nga ni Ana, hindi niya lubos maisip na mangyayari ang bagay na iyon sa pagitan nila ni Rico. Kung sana noon pa nila iyon ginawa, sana matagal siyang nakaramdam na labis na ligaya sa piling ni Rico. Nang gabing iyon, talaga namang wala na nga silang pakialam. Hindi na nila inisip si Sarah na may sakit at wala na sila talagang pakialam. Ang mahalaga lamang, pareho silang masaya. Hanggang sa tuluyan na nga nilang naabot ang kaligayahang tunay. At dito nagtatapos ang ating kwentong ibinahagi ngayong araw na ito. Kung ito'y nagustuhan inyo, huwag niyong kalilimutang i-comment kung ano ang naging paboritong parte ng kwento. At huwag mo rin kalilimutang pindutin ang follow at ang like button. Maraming salamat, hanggang sa muli!